Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa masail na ta'allaku bi qasri salah. Mga batas na may kaugnayan sa pagpapaiksi ng salah. Tatalakay natin na hindi porket pinaiksi na sa iyong salah, kailangan din pagsamahin din ng dalawang salah. Kailangan pagkatapos ng Dhuhr, isunod mo agad yung Asar, o pagkatapos ng Maghrib, isunod mo agad yung Isha. So, bawat isa dyan may hiwalay na hatol, pagpapaiksi at saka yung jamaan. Minas sunnati lil musafiri tarku as-sunan ar-rawatib fi safar. Ngayon pag-usapan natin, siyempre, traveler ka, yung lahat ng 4 na raka, pwede na lang gawing 2 raka. Paano yung mga sunan ng sala? Kailangan pa bang isagawa ito sa biyahero o sa paglalakbay? Halimbawa, sa travel ka, napakalaki ng gantimpala ng sunan ng rawatib. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis na isa sa mga asawa niya, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylatin, banallahu lahu baytan fil jannah." Ang sino mang may sagawa niyang sala na 12 rak'a sa araw at gabi ng sunan ng rawatib, ay gagawan ka ng Allah ng bahay sa paraiso. Yan ay kung araw-araw kang makakapagsala ng sunan ng rawatib, subhanallah, mayroon kang bahay sa paraiso araw-araw. Mabibigla ka na lang sa araw ng pag-uko, mayroon ka ng subdivision. Kaya naman ang sunnah sa traveler, lahat ng sunan ar-rawatib, iwanan mo. Hindi ka na pwede magsala ng sunan rawatib ng Dhuhr, sunan rawatib ng Maghrib, sunan rawatib ng Isha. Maliban na lang sa sunnah rawatib o sunnah ratiba ng Fajr, kasi kabilang ito sa sunnah na hindi iniwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika min as-sunnati lil musafiri tarku as-sunan ar-rawatib fi safari ma 'ada sunnat al-fajr wal witr. So lahat ng sunnah na may particular na oras, like sunan ar-rawatib, salatul witr, salatul fajr, ay iniwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban lang sa sunnah ng Fajr at saka Witr. Yan lang yung sala na sunnah na hindi talaga siya iniiwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kahit nasa travel. Ang sunnah ng Fajr, sinasalahan siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na traveler siya. Ang salatul Witr ay sinasalahan din siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na siya ay nasa travel. Amma an-nawafil al-mutlaqa fahiya mashru'atun fi as-safari wal hadar. Samantala, ang mga sala na mutlaka, ano yung sala na mutlaka? Ibig sabihin, mga dawati al-asbab, katulad ng sunnatul wudu, salatul duha. Ang sunnatul wudu, ang dahilan, bakit mo isasagawa ito? Pagkatapos mag-wudu, pwede mo siyang isagawa kahit na traveler ka or residente. O salatul duha, ang dahilan naman niya, pagsikat ng araw at mataas na, papasok ang salatul duha, malaki rin ang gantimpala nito. Wat tahajjud fil layl, at ang pagsasagawa ng sala sa gabi. Wa hakada salawat datul asbab katahiyatul masjid, yung mga sala na may dahilan katulad ng tahiyatul masjid, rak'at tawaf, salatul istikhara, salatul tauba. Ito ay mga sala na hindi siya, kumbaga hindi lang siya naisasagawa sa pagiging residente, kasi pwede mo rin itong isagawa kahit na traveler ka. Pagpasok mo sa masjid, bago umupo, magsagawa ka muna ng 2 rak'a na tahiyatul masjid. O kaya ay rak'at tawaf, o ang 2 rak'a ng tawaf, o salatul istikhara, ang sala ng istikhara, sala na nagdadalawang isip ka, hindi mo alam kung anong desisyon mo, tutuloy ka ba sa paglalakbay o hindi, pakakasalan mo ba si ganito o hindi. Yan yung mga salatul istikhara. Wat tauba, at ang pagbabalik loob sa Allah, yung salatul tauba na 2 rak'at katulad pa nito. So, kabilang din ito sa pwedeng hindi iwanan na sunnah, yung mga dawatil asbab. Pagpasok mo sa masjid, bago mo po, magtahiyatul masjid. Magsala ka muna ng 2 rak'a. Pero ang sunan ar-rawatib, iniiwanan talaga ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban sa 2 rak'a ng Fajr. Ngayon, papasok tayo sa jam'us salati fi safari. Ang pagsamahin natin ng 2 sala sa paglalakbay. Sa araw, ang pinahintulutan lang ng pagsamahin natin ng Dhuhr kasama ng Asar. Sa gabi naman ay Maghrib kasama ng Isha.
Sa Fajr ay wala na pwedeng makasama yun. So, ang jam'u salati fi safari, ano ibig sabihin ng jam'u? Huwa dammu ihda salatayn lil ukhra, ang pagsamahin mo ang isang sala sa isang sala. Fal jam'u yakunu bayna ad-dhuhri wal 'asr. So, ang pwede lang natin pagsamahin na sala ay duhur lang at saka asar, ang maghrib at saka ang isya. Wala yakunu fi ghayriha, at hindi pwedeng pagsamahin ng dalawang sala maliban sa mga nabanggit natin. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng maghrib at saka ang asar. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng Fajr at ang duhur, kasi hindi po yan ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu min ghayriha wa huwa sunnatun idha da'atil hajatu ilayhi. Ito yung sunnah kapag kailangan. Pagsamahin mo yung dalawang sala. Kasafar, katulad mo, ikaw ay traveler, wal marad, may karamdaman ka, wal matar, malakas yung ulan, wal barad asyadid, sobrang lamig at hindi ka na makakonsentrate, sobrang lamig. Wala huwedalikat, maliban pa na mabibigat na dahilan, pwede mong pagsamahin ang dalawang sala. Wa marra ma'ana fil hadithi, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya, minamahal niya na kailangan magawa natin ang kanyang mga bagay na binigay sa atin, pinahintulot sa atin, nirigalo sa atin. Katulad din na itong paglalakbay, kailangan mong tanggapin na yung 4 na raka'a is pwede na lang siyang gawing 2 raka'a. So ito ay regalo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo pwedeng tanggihan. Kasi imagine, yung lahat ng 4 na raka'a pwede mo na lang gawing 2 raka'a. Tapos kukumplituhin mo pa. So sa paglalakbay, kailangan isagawa mo yung sala sa time na hindi ka nakasakay. Kailangan isasagawa mo yung sala na ito pagdating mo o pagbaba mo sa estasyon, o pagdating mo sa lugar mo o sa lugar na pupuntahan mo. Kasi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, tanging mga sunnah ng sala lamang ang isinagawa niya sa sasakyan. Ibig sabihin ng ating mga ulama, hindi ka pwedeng magsala sa eroplano, sa bus, sa jeep, sa kotse, ng mga obligadong sala. Halimbawa, inabutan ako ng sala sa bus. Inabutan ako ng sala sa van. Inabutan ako ng sala sa eroplano. So, hindi ako pwede magsala doon sa eroplano ng duhur. O kaya sa bus ng duhur. O kaya sa train ng duhur. Kasi hindi po ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sunnah ng sala, ay ang sunnah ng sala lamang, ang isinagawa niya sa sasakyan sa camel, sinagawa niya yung witr habang nasa sasakyan, isinagawa niya yung 2 raka'a ng Fajr habang nasa sasakyan, o mga sunnah al-mutlaqa, salatud duha, pwedeng maisagawa ito sa sasakyan. Pero yung obligadong sala, hindi natin pwedeng isagawa ito sa sasakyan, maliban na lang kung napakahaba ng paglalakbay, hindi ka pwedeng bumaba, tulad ng sa aeroplano, at doon kayo nabutan ng sala. So, tatalakayin din natin, inshallah, pwede mong isagawa yung sala kasi maubos yung mga oras ng sala kapag hindi mo ito isinagawa sa aeroplano. So, yun ay mga mabibigat na dahilan. Pero kung maabutan mo pa yung sala sa pagdating mo o sa dadaanan mo, doon ka pa magsala pagbaba mo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.